Ang bumbero ay natutulog sa tren, ang batang lalaki sa likurang biglang pinindot ng bata ang alarm button, nagulat siya sa tunog. Kumilos ng mabilis, ang kanyang walang malay na reflex ay nag-iwan sa mga pasahero sa kotse na natulala. Nang matauhan siya, may napagtanto siya at mabilis na humingi ng tawad sa lahat. Bago umalis, tumalikod siya at nagmukhang clone. Nakita ito ng bata at magalang na tumugon. Ngunit nang pauwi na si Dothan, biglang nakita ng driver ang isang fire truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Si Lidekin ay nakagawi ang sumulyap at biglang nakakita ng isang binata na gustong ilagay sa panganib ang kanyang sarili. Mabilis niyang sinabihan ang driver na ihinto ang sasakyan at mabilis na tumakbo papunta sa fire truck. Mabilis niyang binuksan ang drawer, walang sinabi. Sa oras na ito, pinayuhan ng kanyang mga kasamahan sa koponan ang ibang lalaki na huwag kumilos ng pabigla-bigla. Ngunit sinamantala niya ang pagkakataong tumalon sa ibabaw ng rehas. Nang makita ang ibang tao na nakaupo sa 18 BA floor window, mabilis na tumakbo si Dothan sa hagdan. Wala pang 2 minuto sa terrace. Pagkatapos, hindi pinansin ang mga pagtutol ng kanyang mga kasamahan sa koponan, tiyak na itinali niya ang lubid at nagsimulang kumilos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makita ang isang binata na nagbabalak ilagay sa panganib ang sarili, agad na tumakbo ang mga bumbero sa rooftop. Pagkatapos, sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kasamahan sa koponan, mabilis niyang ikinabit ang kanyang seatbelt sa kanyang baywang. Nagsimula na rin kumilos ang mga kasamahan sa koponan, ang lahat ng gawaing pagliligtas ay mabilis na nakahanda. Tumingin si Dothan sa kinatatayuan ng kausap. Pagkatapos ay sinamantala ang sandaling hindi niya pinapansin na gamitin ang lubid para makababa. Sa mga oras na ito, ang paligid ay puno ng mga usyosong tao. Sabay turo sa isa't isa at nagchichismisan, may mga nagsabi pa ng masama. Sa sandaling ito, malapit nang maabot ng lubid ang limitasyon nito. Buti na lang at nilapitan din ni Dothan ang posisyon ng kausap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito, natuklasan ng ibang tao ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Sa napakahalagang sandali, tumalon si Dothan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang paa upang itulak ang kausap sa loob. Kaagad pagkatapos ay sumugod si Dothan sa loob ng bahay. Kinokontrol niya at iniligtas ang kanyang buhay. Kapag nahirapan ang taong ito, dumating ang kanyang mga kasamahan sa oras upang tumulong. Pagkatapos ay pagod na hinubad ni Dothan ang kanyang Amerikana, nagpalit ng malinis na damit at naghanda para umuwi. Pagdating niya sa kanayunan, matagal lang naghihintay ang kanyang ina sa pintuan. Matapos ang maraming taon na hindi nagkita, emosyonal na niyakap ng mag-ina ang isa't isa. Pagkatapos ay mabilis niyang tinawag si Dothan para maupo at magpahinga. Ngunit si Dothan, na orihinal na nagplanong manatili sa bahay ng ilang araw, ay biglang nakatanggap ng misyon mula sa kanyang mga nakatataas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang seryosong insidente ang naganap sa isang liblib na residential area. Mabilis na kumalat ang apoy sa itaas na palapag at hindi na nakontrol. Si Dothan at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagmaneho sa pinangyarihan. Pagdating nila, halos lamunin na ng apoy ang buong gusali. Napagtanto ang kagyat na sitwasyon, mabilis na tinanong ni Dothan ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Dahil alam niyang may mga taong nakulong pa sa loob, isinuot ni Dothan ang kanyang kagamitang panlaban sa sunog at nagmamadaling pumasok. Nilabanan niya ang panganib at nakipagtulungan sa kanyang mga kasamahan sa koponan upang makontrol ang insidente. Pero dahil sa sobrang laki ng apoy, hindi nila agad nakontrol. Napagtanto ni Dothan na hindi maganda ang pagpapatuloy ng ganito. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na mag-spray ng tubig sa kanya. Pagkatapos ay inalalayan siya habang sumusugod siya sa apoy. Mabilis na binuksan ni Dothan ang pinto at natuklasan ang walang malay na tao sa loob. Pero makakatakas kaya silang dalawa sa huli. Nang makitang nasusunog ang gusali, sumugod ang bumbero anuman ang panganib. Alam niyang may mga taong nakulong sa loob. Sinamantala niya ang suporta para sumugod sa apoy. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang isang walang malay na lalaki. Ngunit sa oras na ito ay isang malaking apoy ang tumupok sa buong silid. Kinailangan ni Dothan na buhatin ang lalaki sa kanyang likod at tumakas mula sa gusali sa huling minuto. Agad na tumawag ng ambulansya ang mga kasamahan niya. Nang makitang maayos ang ibang tao, nagpasya si Dothan na bumalik sa gusali upang tulungan ang susunod na tao. Ngunit sa sandaling ito ay biglang nagsalita ang taong naligtas. Walang tao sa bahay. Ako ang kinatawan ng kapitbahayan. Noong unang sumiklab ang sunog, inilikas ko ang lahat. Hindi ko inaasahan na napapalibutan ako ng apoy at hindi ako makatakas.
Nang marinig iyon, gumaan ang pakiramdam ni X-Duscan. Ngunit sa sandaling ito, biglang natuklasan ni X-Duscan na may dalawang bombero sa tabi niya na tila pabaya. Sa takot na hindi maintindihan ni X-Duscan, mabilis na sinabi ng squad leader na sila ay mga bagong sundalo ng team. Matapos makinig, pinaalalahanan ni X-Duscan ang squad leader. Sinabing ang mga sundalong kanyang pinamunuan ay nangangailangan ng higit na disiplina. Pagkatapos noon, para makasigurado na maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari, nagpasya pa rin si X-Duscan na muling pumasok sa gusali para maghanap. Kasabay nito, naitala sa libro ang matapang na aksyon ni X-Duscan sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, nang bumalik ang lahat sa kwartel, ligtas ding nakabalik si X-Duscan. Sa pagtingin sa dalawang bagong sundalo sa kanyang harapan, nagpasya si X-Duscan na pagsabihan sila. Sa hindi inaasahan, ang isa sa dalawang tao ay may napakatigas na personalidad. Tumingin sa paligid, lahat ay nababalot ng alikabok at usok. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng abo, ngunit ikaw ay parang kakaligo lang. Ako ay isang bagong sundalo. Paano ang mga bagong sundalo? Ang mga bagong sundalo ay mga sundalo rin. Akalain mong nandito ka para mamasyal. Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi mo kaya, mawala ka. Batay sa ano, marami pang darating. Ang pakikipag-usap sa mga nakatataas ay dapat iulat ng maaga. Naririnig mo ba ako? Nang makitang sasabog na ang pag-uusap ng dalawa, mabilis na pumasok ang squad leader upang basagin ang pagkubkob. Nakita iyon ni X-Duscan at hindi na nakipagtalo pa. Kinagabihan, inimbitahan ni X-Duscan ang kanyang mga kasamahan na magdaos ng celebration party. Sa party, masaya silang nag-uusap at nagtawanan, pinupuri ang matapang na aksyon ni X-Duscan. Kaya isang panganib ay ganap na naiwasan.